Hello, nandito na naman tayo at eto, pag-usapan na naman natin ang mga naratibo at biglang mga depensa at kabobohan nitong mga didilis, no? Particular itong nag-post na, si Binibini Baklang Hari, may post, ito si Kifi Chu, pero tingnan natin, basahin natin itong post itong si Kifi Kifi. Ang sabi niya rito, 40 million confidential funds ni VP Sara ginamit sa pagtulong sa gamot at pagkain. Gusto nila magalit tayo na ginamit sa food and medical aid. Sanay kasi tayo na ginamit sa Hermes at Relo at luxury cars ang taxes natin. Ano ba? Impeachment against Sara to or PR for her? Oh, wow. What the heck? Okay. Unang-una, kipi-kipi, huwag kang tatanga-tanga. Basic confidential funds, okay? Anong kinalaman ng pagbili ng gamot? Anong kinalaman ng pagbili ng pagkain? Anong kinalaman ng medical aid sa confidential funds? Ang confidential funds, kaya nga confidential, di ba? Intelligence funds, kasama rin yan. Ginagamit yan sa informations gathering. Ngayon, anong kinalaman ng pagbili mo sa butika ng Biogesic? Anong kinalaman sa pagbili mo ng Alaxan? At anong kinalaman na bibili ka ng Orocan? Kung di ka pala naman bobo, ano yun? Bibili ka ng Orocan, magbi-medical aid kayo para may upuan at may lamesa tapos ibabahagi ang gamot. Ganun ba yun? May ibang budget na pinagkukunan para sa mga yan. Okay? So kayo, palusot na naman kayo, yung katangahan ninyo, kabubuhan ninyo, kailan pa naging pambili ng gamot ang confidential funds? Di ba? May budget para dyan, hiwalay. Tsaka kung kailangan ng mga gamot, punta kayo sa DOH. Hindi, manghingi lang kayo, mag-request lang kayo sa DOH, hindi yung, o kaya kung gusto nyo ng pambigay ng pagkain, nandiyan ang DSWD. Anong kinalaman ng confidential funds na gagawa kayo ng sarili nyo gastusin? Tatanga-tanga ka na naman. Tapos sasabihin mo, gustong magalit ang tao. Paano gustong magalit ang tao? Confidential nga eh. Sasabihin nyo, paano magagalit ang tao? Bakit? Pinakinabangan ba yan ng tao? Kung yan ay confidential funds, sinabi nyo, binili ng mga gamot, bakit? Pinamigay ba yan sa tao? Paano naging confidential yan kung pinamimigay nyo sa tao? Ang bobo nyo lang. Pangalawa, di ba? Ibinili ng gamot at ng mga lamesa at pinamahaging pagkain. 40 million? Ang sabi nyo ba in 11 days? What the heck? Ano ba talaga? Di ba? 40 million, ano ka? Magtatayo ng sariling pharmacy? 40 million para sa gamot sa Biogesic. Diyos ko po, Rudy. Magkano ba isang Biogesic? Magkano ba isang Alaxan? Ano ba yan? May mga ooperahan ba dyan? Ano bang klaseng gamot yan? Pagkamamahal naman, ano bang klaseng lamesa yan? Nara ba yan? Alam ko, mga Orocan. Pero ang tanong, meron ba talagang binili? Bakit puro acknowledgement receipt? Alam nyo guys sa totoo lang ang pinapahamak nitong mga ito sa kabubuhan nila, pati pati yung mga pinagbilhan kung totoo meron bakit? Bawal sa ating batas ang hindi mag-issue ng resibo, lalo na't ganyang kalalaking transaksyon. Ang acknowledgement receipt, nakikita ko lang yan sa tagal ko sa corporate, no? Sa tagal kong nagli-liquidate at yung mga tao ko nagli-liquidate, ang pinapayagan lang namin na acknowledgement receipt kapag kumakain sa mga karinderya, kapag bumibili sa mga sari-sari store pang emergency. Pero as much as possible, kapag ganyang nililiquidate, hindi pwedeng walang resibo yan. Bakit? Syempre, isasabit mo sa BIR yan as expenses. Pag isinabit mo yan sa BIR, kailangan may resibo yan. At the same time, mapapahamak din, bawal sa ating batas na yung mga pinagbibilan ninyo ay walang mga resibo. O di ba nga, maliwanag naman yun, nakalagay naman yun sa may, anong tawag dito? Sa may OPS itong OPS nga ba yun? O itong sa cashier, di ba? Nakalagay sa harap doon, bawal ang walang resibo, kailangan humingi ka ng resibo. Tapos ganyang kalalaking transaksyon, anong tawag nito? Acknowledgement receipt? What the heck, sinong tatangahin nyo?
Tapos sasabihin nyo, o sige nga, kung ibinili ng pagkain, sa bagay, darating tayo ron. Kung talagang binili ng pagkain, palagay ko may mga senador dito na magtatanong kung kaninong tindahan ito pinagbibili. Sapagkat kung walang resibo, lumalabag sa batas, lumalabag sa batas ng taxation itong mga pinagbilhan. Pinagbilhan na hardware, pinagbilhan na pharmacies, pinagbilhan na groceries. Sa grocery na lang may resibo na yan, automatic, di ba? POS pala, hindi OPS. POS, di ba? Automatic may resibo yung kahera pag bumili ka sa grocery. So paano mo masasabing acknowledgement receipt? Di ba? Pero ang punto rito, talaga bang dapat yan ay gastusin para dyan? Kaya nga confidential funds. Ngayon, biglang may sinabi siya rito, sanay kasi tayo na ginagamit sa Hermes at Relo at luxury cars. Wow! Bakit hindi mo yan sabihin to sa mga kasama mo na mahilig sa mga paggalagala? Di ba? Mahilig magbandera ng kanilang mga bags, di ba? Ba't hindi mo yan sa kanila sabihin? Keep it true. Di ba? Kaya yun, sanay na sanay itong kabubuan na itong mga ito ngayon. Gumagawa sila ng mga narratives para pagtakpan. Gumagawa sila ng mga naratibo nila para lusutan. Diba? Paano nyo pa itong lulusutan mga hinayupa kayong tatanga-tanga kayo? Diba? Maliwanag naman confidential funds yan. Hindi yan para gastusin pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Kung ang problema nyo pala ay pambili ng gamot na ipapamahagi, takbo kayo sa DOH. Katulad ng sinabi ko, kung problema nyo pagkain, ang daming pagkain, ang daming food pack ng DSWD. Yung kabubuhan ninyo. Diba? May medical aid mission pa kayong nalaman. Paano ngayon naging confidential yung mission na yan? Kaya yung mga mission bang yan, confidential ba yan? Di ba inihahayag nyo sa mga tao yan? Tsaka anong mga intelligence gatherings ang makukuha nyo sa pagbili ng gamot at pagbili ng pagkain? Baka naman ibang gamot ang ninyong tinitingnan dito. Baka naman mga laboratory na. Nakagaya ng mga sa Davao, laboratory ng mga kalaban ni Inday Sayad. Yun ang mga tinitira. Diba? Kalaban niya. Pero syempre, pagkakampi, bawal. Diba? Pag manangaala Michael Yang, bawal. So, sobrang tanga nitong mga ito, hinayupak na ito. Anyway, guys, paganda ng paganda ang mga darating. Ito, entrada pa lang ito, Nasa simula pa lang tayo ng pagkukross dito, At nako, lubog na. Tsaka si Michael Powa, baka wag natin kakalimutan, Kaya hindi masyado yung maka-object. Bakit? Dahil siya ay may direktang involvement dyan, Direkta siyang involved dyan sa mga pagliliquidate na yan. Kaya ganun yun. Kaya hindi masyado maka-object. Natatandaan nyo pa ba yung sa Quadcom? Direkta siyang involved, di ba? Dito sa mga liquidation na ito. Kapati nga yung sa AFP, di ba? Direkta siya mismo na may kinalaman dyan. Kaya, naku, puro din. Paano magko-cross-examine yung siya mismo ay may kinalaman? Di ba? Kaya comedy ito, Kaya nga, di ba, dati tinatanong na ng prosecution, kailangan ba ni talagang mag-lawyer dito si Michael Powe, kung siya naman mismo, dapat tanungin. Di ba? So, yan ang mga exciting sa mga darating na araw pa ng mga impeachment trial. So, abang-abangan natin. So, yun lang muna ang kabubuan nitong mga hinayupak na ito. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang bipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!